Maski si Michael Jackson na Steven Seagal ay napagaling niya sa mga sakit nila. Nung mayaman na siya, nakasuhan siya sa airport dahil nagdala siya ng $37K na cash. Kinasuhan siya ng money laundering at nakulong siya. Nung nakulong siya, sinabi niya sa pamilya niya na sinusubukan siyang lasunin gamit yung mga pagkain na pinapakain sa kanya. Bago siya namatay, nakausap pa siya ng anak niya na malakas pa nga daw to. His death. I spoke to him about 3 days before he had passed. Okay. You know, and I wouldn't be able to say from that conversation that he passed from pneumonia, not based on the information that I've obtained, where he said he had been on a 2-week fast at the time, and so he was feeling low and he needed something, and you can tell, you know. But I wouldn't be able to attest that he died of pneumonia. Besides, we had a confession, and so no, I don't believe that. You had a confession? Absolutely. Pagtapos nun, nung namatay na siya, yung pharma company niya ay inangkin na ng mga ibang tao at pinalitan na yung formula ng gawa niya dati, nung mga trabaho niya dati. Ngayon, nung napalitan na yung mga formula ng mga gamot, marami ng bad na side effect yung mga naglabasan, mga reviews sa mga product ni Dr. Sebi at tuluyan nang nawala yung legacy niya, yung mga trabaho niya. Ngayon, sino nga naman magbabayad ng chemotherapy, di ba? At kung ano-ano pang mga mahal na treatment na ang gagamot lang pala sa mga malulubhang sakit natin ay fasting at saka vegetarian diet. You found a cure for cancer? You discovered the holy grail of modern medicine. Why the hell would you keep it buried like this? I'll tell you why. Because there's far more money to be made in treating a disease than in curing it. Why cure someone of cancer in a day if we can treat them for a lifetime and feel them every step along the way? Kaya pinatahimik siya. Ngayon, sa likod nito at yung nangyayari naman ngayon mismo sa kasalukuyan, ngayong May 27, 2023, ginagawa ko tong script na to. Itong actor ng Passion of the Christ, may video siya na nag-e-expose ng drugs na to na bawal banggitin ating mga normal na tao na nagkakahalaga sa market ng $150 billion a year, at gagawa siya ng movie na ito, yung title Sound of Freedom, at i-expose niya din dito na sa black market, ito yung minamarket at nagmamarket nga ng lahat daw ng mga tao na matataas na tao sa deep web. Ngayon, sinasabi niya halos lahat daw ng mga tao na matataas na tao sa Hollywood at pharma ay kinokontak siya ngayon mismo para wag magsalita dito sa drug na to.